Magandang gabi po sa inyong lahat, magandang tanghali, magandang umaga kung ano mang oras nyo napanood ang video na ito. Maalala ko lang noong 2018, ang gobyerno is combating fake news. Diyan po nasimulang lumalabas yung mga fake news. Tinuruan ang mga information officers sa isang convention na ginanap sa Davao City. Sa convention na yun, isa sa aming mga lecturers ay isang news writer, tapos isang professor sa Development Academy of the Philippines. Pagkatapos ng kanyang lecture, kasi tatlong series yun ng lectures, tatlong lecturers, nagkaroon ng open forum. During the open forum, nagtanong siya kung sino sa mga participants ang Iglesia ni Cristo. Pinataas niya kami ng kamay. Siyempre, taas tayo ng kamay kasi proud INC. Ngayon, sinabi niya na ang Iglesia ni Cristo, kapag ginawan mo ng fake news, expect ka talaga. Babalikan ka nito. Within 24 hours, may kaso na para sa iyo. So, ang Iglesia ay hindi tipo ng organisasyon, sabi nga niya, na pwede mong ibuli, pwede mong gawa ng ganyan. Dahil alam nito ang kanyang karapatan, alam nito kung ano ang batas. So fast forward tayo sa 2024, 2025. Isang taong nagngangalang Epipanyo Labrador ang gumawa ng fake news, fake blogs, anong tawag niyan? Para sa Iglesia ni Cristo. Kahit anong pinagsasabi niya. So ang resulta nito, karami-raming kaso ang na-file sa kanya sa buong Pilipinas. Napag-alaman ko na 2 beses ka nang pinatawag, Mr. Labrador. Hindi ka sumipot, so may pangatlo pa ito. Sana sumipot ka at dalahin mo yung sangkatutak mong ebidensya para patunayan ang lahat ng sinasabi mo. Yan ang challenge namin sa iyo. Hinihintay namin yung pagkakataon na ipakita mo yung mga ebidensya na hawak-hawak mo. Isa sa mga inakusan ni Epipanyo ay yung simbahan daw ng Iglesia ni Cristo. Ang perang ginamit daw dyan ay mula sa pera ng mga politiko. Hindi po totoo ang sinasabi niyang iyon. Hindi po totoo ang lahat ng iyon. Dahil ang ginagamit sa pagpapatayo ng aming bahay-sambahan ay mula po sa voluntary offerings ng lahat ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Kaya wala pong katotohanan yun. Sino man sa inyo ang naniwalang ganon, hindi po totoo yun. Kaya hihintayin natin si Epipanyo na patunayan niya na totoo yung sinasabi niya. Pero bago yun, gusto ko munang ipakita sa inyo ang iba't ibang kapilya ng Iglesia ni Cristo, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, para makita ninyo.
Okay, maraming salamat sa inyong panonood sa ating vlog sa pagkakataong ito. Sana click niyo yung like at mag-subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel na ito. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod natin na video.